Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay matapos pagbabarilin ang isang pulis na rumisponde sa pang-hold up sa Quezon City. Nilinlang siya ng mismong hold-upper na nagpanggap na saksi habang itinuturo ang direksyong tinakbuhan umano ng tinutugis ng pulis. Napatay rin ang suspect matapos makaganti ang pulis at ang kasama nitong resback. 2 sibilyan din ang nasugatan. At mula po sa Camp Karingal, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Mel Emil Vicky, nakaburol na rito sa Camp Karingal Chapel sa Quezon City si Patrolman Harwin Courtney Baggay. Ang pulis na napatay matapos mabaril ng suspect sa nirespondiyang hold-upan kahapon. Pagkarinig sa putok ng baril, agad na rumisponde ang pulis na ito sa Katipunan Street ng Barangay Commonwealth, Quezon City madaling araw kahapon. Nilapitan siya ng isang lalaki. Sa isa pang CCTV, kitang sinusundan na siya ng lalaki habang paliko pa lang sa isang kanto. Pagharap ng pulis, pinagbabaril siya ng lalaki. Nakaganti pa ang pulis ng putok habang rumesbak ang kanyang kabady. Tinamaan ito ang suspect na bumulagta sa kalsada. Sa kasamaang palad, patay ang pinagbabaril na pulis. Kinilala siyang si Patrolman Harwin Courtney Baggay, 28 anyos na tubong pinukpok kalinga. Tama sa kaliwang balikat na tumagos sa kanyang dibdib ang ikinamatay ni Patrolman Baggay. Ito yung police, pasugod na. Yung may customer kami, gumagawa kami ng burger nun eh. May customer kami. Yun, yung mga customer napayuko bigla. Sunod na yung putok ng baril. Pagkatapos ng barilan, ayun, nakita namin, may nakalundusay na. Tapos yung isang police, nakasakay na sa ambulansya. Ayon sa NCRPO, rumispondi ang 2 pulis sa pang-hold up sa isang food cart owner. Wala silang kaalam-alam na ang lalaking lumapit sa pulis na nakita sa CCTV ang mismong hold-upper. Hindi po kasi nila identified kung sino pa yung suspect. So doon po sila napalapit. Tapos sabi po sa kanila ng suspect, Sir, doon tumakbo. Tapos itinuro po sila sa direksyon ng Katipunan Street. Nung tumalikod na po itong ating mga pulis, saka po bumunot naman po itong ating suspect at pinaputukan po itong ating isang patrolman. Sugatan naman ang food cart owner na hinold up ng lalaki. Gayon din ang isang bystander na tinamaan ng bala. Ang napatay na suspect kinilalang si Rolando Villarete, 33 anyos, na dati nang nakulong para sa mga kasong illegal possession of firearms, alarming scandal at attempted homicide. Lumabas din sa investigasyon na wala siyang kasabwat. Kanina, ibinurol na si Patrolman Baggay sa Camp Karingal Chapel. Lumuwas mula Kalinga ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ama, umuwi pa ang kanyang anak sa Kalinga noong June 7 para sa kasal ng kanyang kapatid. Yun din daw ang huling beses na nagkita sila. Dati raw itong guro at 3 taon pa lang na pulis. 4 years na teacher na siya, pero noong nag-pandemic, yung ginagawa na lang kasi ng mga teacher noon, gumagawa ng modules na pag-isipan niyang maging pulis. Pero alam daw ng kanyang ama na wala itong pinagsisihan sa desisyon ng kanyang anak sa kabila ng nangyari. Siguro may plano si Lord, may plano si God. I love you very much, anak ko. I'm very proud of him. Kung hindi niya ginawa yon, baka marami pang ma-hold up ng mga tao kung hindi napatay yung suspects. Bumisita sa burol sina NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin at si PNP Chief General Nicolas Torre III na naggawad ng posthumous citation at medalya ng kadakilaan kay Baggay. Ang kanya namang kabady ginawaran ng medalya ng kagalingan. Talagang nakakalungkot na balita. It's not even a consolation na nakapatay sa kanya eh. It's not a consolation. Tayo nalulungkot pero we celebrate his heroism. Talagang yan ang inalay ang buhay para sa serbisyo, para sa iba. Ayon kay Torre, ire-review nila ang kanilang procedure sa pagresponde. May SOPs naman na existing regarding the use of armored vests during police operations. So i-revisit lang natin yun, titingnan lang natin para at least mamitigate naman ang danger sa ating mga tauhan. Vicky, bukas ng umaga ay ibabiyahe patungong Kalinga ang labi
nitong si Patrolman Baggay. Kanina naman ay nagbigay ng financial assistance ang PNP sa kanyang pamilya at sisiguruhin na ibibigay daw lahat nitong kailangan ng tulong at suporta. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Pinagbabaril sa labas ng subdivision ng kanilang bahay ang isang babae sa Caloocan habang sakay ng kanyang kotse. Ang biktima, opisyal daw ng isang kumpanya na may kinalaman sa mga armored na sasakyan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Nabulabog ang isang subdivision sa North Caloocan dakong alas 6:30 kagabi ng pagbabarili ng isang babae habang sakay ng kanyang kotse. Pagpasok po nila ng subdivision, siguro mahigit kumulang 200 meters lang po pinutukan na po, tinapatan po ng motorsiklo yung sasakyan ng ating biktima. Patay ang 46 anyos na biktima na vice president daw ng isang kumpanya na may kinalaman sa armored truck. Nagtamo siya ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang parte ng katawan. 6 na basyon ng kalibre 45 ang na-recover ng mga otoridad sa crime scene. Sinabject na natin sa ballistic upang makumpara natin sa lahat ng shooting incident na nangyari dito sa nationwide po. Sa investigasyon ng Caloocan Police, minanmanan ng mga suspects ang biktima. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga suspect na nakasakay sa motorsiklo na sinusundan ng biktima habang binabaybay ang Teofilo Samson Road. Siya po ay sinundan ng riding criminal suspects natin sa trabaho niya. Hanggang pagbabarilin siya pagpasok ng subdivision. Hindi nahagip sa CCTV video ang mismong pamamaril, pero makikita ang pagbangga ng kotse ng biktima sa mga nakaparadang sasakyan. Makikita naman ang mga suspects na bahagyang umabante at nag-U-turn saka kumaripas. Siya po talaga ang punterya ng mga suspects po natin. Professional hit, naupahan po. Siguro mga 8 houses na lang po para makaabot siya doon sa kanyang bahay. At tinapatan po ng gunman natin yung sasakyan ng biktima dito sa left side po. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. May person of interest raw ang Caloocan Police pero hindi na muna sila nagbigay ng detalye habang patuloy na inimbestigahan ang krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Inaresto naman ang 7 pulis Maynila na sangkot umano sa hulidap. Nanghihingi raw sila ng pera sa isang seaman para palayain sa gawa-gawang kaso. Wala ring lusot ang kanilang station commander dahil sa command responsibility. Nakatutok si June Veneracion. Saan nyo na ng karapatan niya? Kayo aming inaaresto sa kasong illegal detention, robbery, extortion at rape threat. Sa loob mismo ng kanilang istasyon, inaresto kagabi ng kanilang mga kabaro ang 7 pulis Maynila. Isang lieutenant, 3 staff sergeant at 3 patrolman mula sa Station Drug Enforcement Unit ng Station 5 ang arestado. Matapos ituro mismo ng biktima sa modus ng hulidap. Ito ang pangalan. Naka-duty yan sila. Lahat yan, Batay sa reklamo ng biktimang seaman, dinampot siya ng mga pulis noong June 20 at ginawa ng kwento na may dalang tube na gamit sa pagdodroga. Hanggang nagdemand sila ng pera, kapalit na hindi na lang daw nila ako tuluyang sampahan. Kasi sayang daw, seaman ako, paalis na ganito. So nanghingi naman sila ng pera sa akin, worth of 50,000. Ayon sa biktima, dahil wala siyang pera at nag-aasikaso lang sa Maynila ng application para makasampa ng barko. Pati asawa niya sa probinsya ay kinontak ng mga pulis. Nakagather si Mrs. ng 20,000 hanggat sa pumayag sila ng 20,000 na lang. Medyo galit pa kasi 20,000 lang. Ang transaction sa bayaran is through GCash. Kinabukasan, June 21, pinakawalan ng mga pulis ang biktima matapos magbayad ng 20,000 pesos. Pero ilang araw ang lumipas, binalik-balikan pa raw ng mga asset ng mga pulis ang dormitoryo sa Maynila kung saan siya tumutuloy. Dito na siya naglakas loob na magsumbong at nang matunugan ito ng mga pulis, Nag-reach out po yung mga pulis po na involved at isinauli yung 20,000 through GCash din, hoping na hindi po magrereklamo. Kahapon, nagreklamo ang biktima sa Regional Intelligence Division ng NCR Police Office kaya nagkaroon ng operasyon kagabi. Kabilang sa isasampang reklamo sa mga suspect
ang serious illegal detention, robbery extortion at grave threat. Damay din ang kanilang station commander dahil sa command responsibility. Nakarating po sa kanyang kaalaman yung nangyari, pero hindi po niya inaksyonan po kagad. So, dinirect ko po na i-relieve na po siya kagad at filean po ng appropriate charges. Bukod sa mga kasong kriminal, kakaharapin din ng 7 pulis ang kasong administratibo na ang parusa ay maaring dismissal sa serbisyo. Sinusubukan pa naming makuna ng panig ang mga suspect na ngayon ay nakadetain sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinatawa ng Chinese Foreign Ministry ng tinawag nitong parusa si dating Senador Francis Tolentino dahil sa inasal nito kaugnay ng mga issue na may kinalaman sa China. Pinagbawalan siyang pumasok sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Tugon ni Tolentino, isa raw karangalan para sa kanya na ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino, agad naglabas ang anunsyo ng Chinese Foreign Ministry. Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Sanction o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Si Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiksyon sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa. Mga batas na mariing pinalaga ng China at ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate investigation ang pang-espiya umano ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China. Kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tama lang naman po siguro yung ginawa natin, hindi lang bilang isang senador noong panahon yon, hindi bilang isang Pilipino. It's a badge of honor. Karangalan ko pong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Karangalan ko pong ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino. Patuloy daw niya ipaglalaban ang kung ano ang nararapat para sa bayan at titindig sa panig ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipinong umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kahit bilang isang ordinaryong mamamayan, gagawin ko po yung ginawa ko na ipaglaban ang interes ng Pilipinas at panindigan ang para sa Pilipino. Kung ano man yung kaparusahang ginawad ng isang malaking bansa sa akin, ay hindi po masusukil yung aking paninindigan na ipaglaban ang interes ng ating bansa. Ayon sa DFA, bagamat may karapatan ng China na magpatupad ng ganitong mga sanksyon, ay malinaw na hindi ito nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at pagpapabuti ng bilateral relations sa Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pagkabaon sa utang ng marami at pagkasira pa ng mga pamilya, kinondena ng isang kardinal ang mga online sugal, lalo't madali ng tayaan sa mga smartphone. Sa Senado, may inihain ang panukalang batas para limitahan ang edad ng naglalaro at talaga ng taya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa unang laro pa lang daw niya ng online casino game na Scatter, 8,000 raw agad ang napanalunan ni Papa J. Ang Scatter na mala slot machine ang itsura, may katumbas na premyo basta may lumabas na 3 o higit pang magkakaparehong card. At dahil maliitan lang ang tayaan na pwedeng idaan sa pamamagitan ng mga digital wallet, na engganyo siyang tumaya ng tumaya hanggang ang paminsan-minsan naging pangmadalasan. Yung ano ng motor ko, yung box ng motor ko, nabenta ko na. Para lang panlaro. Minsan yung biyahe ko, bibiyahe ako na madaling araw. Bibiyahe ako, booking nun, mga 5 o 6 na booking. Pag may panlaro na, ayun, tsaka ako ilalaro. Oo, nalaman ng pamilya ko yun. Ano sabi nila? Ayun, tigilan ko raw. At nalululong nga raw ako. Hindi nag-iisa si Papa J sa mga Pilipinong nagumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at nauwi sa pagkasira ng pamilya.
Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David. Sa isang social media post, binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo, gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa dahil accessible ito anumang oras kahit sa mga menor de edad. Dinala na raw ang kasino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpo-promote ng gambling app sa social media na tinawag niyang mga pusher ng pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling. Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Senador Win Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top-up. Pagbabawalan na rin ang direct link ng digital finance app para tumaya. Ngayon, zero eh. There's no floor price. So, ibig sabihin, kahit 20 pesos, pwede kang tumaya. Top up, pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa online gambling. At yung minimum nga is 10,000. No? So, hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka na minimum mo. Dapat ay 10,000. Ang top up mo is about 5,000. So, you can only open an account directly. Ngayon kasi pwede ka mag-GCash, ililink mo dito eh. Iyon ang nagiging napakadali na. Tingin niya mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground lang aniya ang mga operator. Kung pumasa ang panukalang batas, hihigpitan din ang Know Your Client system sa pamamagitan ng biometrics at ID para masigurong nasa edad na ang tataya. Ire-regulate din ang pag-advertise sa online gambling gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape. Bawal na kumuha ng mga celebrity at influencer para mag-endorso sa online gambling platform. Hindi siya pwedeng free-for-all advertising na kukuha ka ng influencer, kukuha ka ng batang, kasi mga napansin ko yung mga promoter nila bata eh. So na-entice ngayon yung bata maglaro. No? So we also ban that. Bawal ang advertising on kahit saan-saan. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, no? The promotion and advertising portion. Kasing higpit niya yung sa sigarilyo. Umaasa si Gatchalian na mababantayan ito ng PAGCOR kung sakaling mapatupad. Parang Pogo yan, di ba? Ang PAGCOR ang regulator ng Pogo. Kung ang regulator ay hindi magiging aktibo or hindi magiging alisto, magiging problema talaga. So kailangan talaga higpitan nila yung regulation nila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Beyond 75. Yan ang Diamond Anniversary Celebration ng Kapuso Network. Kaya naman, isang selebrasyon ang idinaos kung saan nagsama-sama for a night ang stars, personalities, and executives from GMA. Makichika kay Nelson Canla. Sa loob ng 7 kalahating dekada, naging kaagapay at kaisa ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa, ang GMA Network. Sa gitna ng mga pagsubok, pati ng tagumpay, para ipagdiwang ang major milestone na ito, nagsama-sama ang biggest star at ang executives ng GMA Network. Pinakinang ang red carpet ng biggest and brightest Kapuso stars. Sa pangunguna ni Kapuso Royalty Dingdong Dantes at Marian Rivera, Alden Richards, Michael V, mga second-gen sangre na sina Sanya Lopez, Glyza De Castro, Kylie Padilla at Gabby Garcia, pati ang mga new-gen sangre na sina Bianca Umali, Faith Da Silva, Angel Guardian at Kelvin Miranda. Beauty Empire stars Barbie Cortesa at Kailin Alcantara, David Licauco, Acusada star Andrea Torres, Jillian Ward at Julian San Jose. Naging reunion din ito ng PBB Collab Kapuso and Kapamilya Evictees. Para sa mga kapuso, ang GMA na ang kanilang pangalawang tahanan. Very, very proud. Dito na ako lumaki. So kumbaga, yung paghulma sa akin bilang isang tao talaga, malaking parte doon yung GMA. Ito talaga yung aming tahanan literal. Parang lahat nasa GMA eh. Yung ngayon palagi namin sinasabi na proud kami to be Kapuso at mananatili kaming Kapuso. Every time that I commute going here to do an audition or a go-see,
There's something about GMA, pag napapadaan yung MRT, that gut feel served me right. And I couldn't be happier that I'm still here in GMA after 15 years. Ang inyong mga pinagkakatiwalaang mga mamamahayag, nakiisa sa pagdiriwang at pagbibigay pugay sa mahaba at mayamang bahagi ng GMA sa buhay ng mga Pilipino at sa paghahatid ng mga balitang humubog sa kasaysayan ng bansa. Dumalo sina 24 Oras anchors Mel Tiangco, Vicky Morales at Emil Sumangil, Arnold Clavio, P.R. Canghel, Ivan Mayrina, Atom Araulio, Connie Sison, Rafi Tima, Mariso Mali, Howie Severino at Jessica Soho. Lubos naman ang pasasalamat sa mga manonood ng pamunuan ng GMA Network sa pangunguna ni na GMA Network President and CEO Gilberto R. Duabit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, GMA Board of Directors Member Judith R. Duabit Vasquez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Esialo, at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Unang-una at higit sa lahat, yung taus-pusong pasasalamat sa ating mga manonood, sa ating mga kapuso. They are the reason we're here. So for the last 75 years, naging karangalan at privilege natin na paglingkuran sila. And we look forward to the next 75 years of being one with the Filipino. Mapapanood ang Beyond 75, the GMA Network 75th Anniversary Special sa July 12 dito sa GMA. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Naharang sa Maynila ang milyong-milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas at frozen mackerel. Hindi sila dumaan sa pagsusuri kaya hindi tiyak kung ligtas kainin. Nakatutok si Oscar Oida. Idineklarang mantou, egg noodles at kimchi mula China ang laman ng 6 na container van sa Port of Manila. Pero nang buksan ng Bureau of Customs, Department of Agriculture at Department of Health, pula at puting sibuyas at frozen mackerel pala ang laman. Ang ginagawa ho nila, maglalagay ng layer, no? Thinking that yung aming risk management system will just tag them for normal examination at di masisilip yung nasa likod. Tinatayang 34 million pesos ang kabuuang halaga ng nasapat. Dahil di dumaan sa pagsusuri, delikado kung nakalusot at naibenta ang mga ito sa merkado. They did not go through the regulation of food and drug. So yung FDA, yan ang trabaho para maging safe lahat ng pagkain binebenta sa ating mga tindahan. Pag safe siya, since it's abandoned as per customs abandoned yan, pwedeng nilang i-turn over sa DA yan, tapos pwede ipamimigay. Pero unfortunately, yung mga testing namin ng onion lahat na nahuli, lahat bagsak for E. coli at salmonella. Bukod dito, may mga naharang din sa labas ng Maynila. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic sa mga customs brokers na nagre-release ng mga to. Hahabulin, kasama namin sila sa kaso ngayon, hindi lang yung consignee. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang unang bahay sa Davao City. Ayon po yan sa anak niya si Congressman Paulo Duterte. Pero ang sabi ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, ibinibenta ito sa highest bidder. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Noong Sabado, kumalat online ang litrato ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. May nakapaskil na for sale at meron pang contact number. Sa isang text sa GMA Integrated News, sinabi ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta nga ang bahay sa kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na bid. Pero noong Linggo, wala na ang signage at hindi na makontakt ang number sa tarpaulin. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, hindi daw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay ng kanyang bisitahin sa ICC Detention Center sa The Hague. So ako sa ipangutan na may baligya ba itong
balay sa among lula, sa dili daw ito ibaligya, di sa musugot. Bukod sa tinawag ito ng dating Pangulo na una niyang bahay, ito rin ang madalas ipasilip noon sa publiko para ipakita ng mga Duterte ang kanilang pamumuhay. Kabilang ang pagkain niya rito kasama ang mag-inang Hanilet at Kitty at pagtulog dito gamit ang kulambo. Tumuloy rin dito noong 2017 ang bumisitang si nooy Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Talo ka din sa mga kusultin kita, marami na ito. Kung may klaro ko niyang tubag, nabaligya na, may mabuhat. Sakaling maibenta at magbalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, may plano na raw sina Congressman Pulong Duterte. Ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Patuloy naming kinukuhanan ng pahayag si Hanilet Avancenia kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Very proud ang cast ng akusada sa success ng kanilang pilot episode na sabay-sabay na nilang pinanood. At kung nabitin kayo, don't you worry dahil pang finale sa bigat na mga eksena ang aabangan sa series. Makichika kay Aubrey Carampel. Mahirap po kami pero ni isa ho sa pamilya ko, wala akong magnanakaw. Umpisa pa lang ng kwento, mababago agad ang buhay ni Carol, played by Andrea Torres, sa pinakabagong Kapuso intense drama na Akusada. Sa pilot episode kahapon, kabi-kabilang akusasyon agad ang ibinato sa karakter ni Andrea ng karakter ni Max Collins na si Joy. Ikaw yung kabit ng asawa ko, ha? Hinago mo sa... Hanggang sa ang intense na eksena, nauwi sa trahedya. Palakpakan ang cast ng Akusada pagkatapos mapanood ang pilot episode ng Afternoon Prime series. Parang emotional tong day na to for me. Ito talaga yung dream ko eh. So, anything na may nangyayari tungkol sa career ko, malaking bagay for me. Ang bida na si Andrea, very proud sa series dahil hindi raw naging madali ang pagganap niya bilang si Carol. Kahit na alam ko na yung nangyari, kahit nabasa ko na yung script, parang bumabalik ulit yung mga emosyon. Hopefully, hindi niya naramdaman ng mga tao. Nasa watch party rin ang iba pang cast tulad ni Marco Massa at Ashley Sarmiento, Aaron Villena, Jennifer Maravilla, Arnold Reyes at Benjamin Alves. Si Ben, very proud sa kanyang leading lady sa ipinakita nitong husay sa pag-arte. Napakagaling ni Ada. At sabi ko nga siya kanina, naniniwala akong ikaw ay isang magtatahong at doon ka tiga Cavite. Sa episode kanina, ipinakilala na ang karakter ni Ben na si Wilfred na makaka-love interest ni Carol. Meron ding twist yun kasi nga, sino nga ba siya sa buhay ng karakter ni Max Collins, si Joy? At dahil very fast-paced ang kwento, hindi dapat palampasin ng bawat eksena. Lalo't this week, mas marami pang ipakikilalang karakter at may bagong twist agad na aabangan. Parang finale week na yung bigat ng week 1 po namin. Meron mga bulungan sa gilid na i-reveal namin sa inyo, na hindi nyo nakita nung una, or merong basta mga hidden sequences na ganyan na makakatulong sa inyo para ipagdugtong-dugtong sino ba talaga ang dapat nating sisihin sa nangyaring ito. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Bitin man ang oil price rollback kumpara sa big-time oil price hike noong nakaraang linggo, may ginhawa namang mararamdaman sa iba pang bawas presyo. Kabilang dyan ang bawas sa presyo ng sardinas, LPG at singil ng Manila Water. Nakatutok si Mariz Umali. Piso agad ang bawas presyo sa kada lata ng dalawang brand ng sardinas epektibo ngayong araw. It was initiated by the manufacturer himself. Kung lahat nagtataasan, umatras ka. Tingnan mo kung di ka mapansin ng lahat ng tao. At tila epektibo nga sa mga suki tulad ni Joey, kaya posibleng sundan ng ibang manufacturer. Malaki talaga. Siyempre, mamimenos yung gastos, ma-stretch yung budget mo. One word keeps everybody in check. Competition. Competition.
Nagpasalamat ang Department of Trade and Industry sa pisong rollback na ipinatupad ng manufacturer ng sardinas. Anila, malaking tulong daw ito para mabawasan ang gastusin ng pamilyang Pilipino. Piso rin kada kilogram ang bawas presyo ng dalawang brand ng LPG dahil naman sa pagbaba ng international contract price ng LPG para sa buwan ng Hulyo. Ikinatuwa ito ng may-ari ng karinderyang si Ronel, lalo't linggo-linggo siya kung bumili ng LPG. Malaking tulong yon. Kaya sa expenses pa lang kung nagbabayad ka ng 800 plus sa 11 pesos malaking tulong na sa amin yan. Kasi sa taas ng bilihin niya. 50 sentimo kada litro naman ang bawas singil ng isang brand ng Auto LPG ngayong araw. Nagbawas presyo rin sa ibang produktong petrolyo dahil sa galaw nito sa world market. Piso at 80 sentimo sa litro ng diesel, piso at 40 sentimo sa litro ng gasolina, at 2 piso at 20 sentimo sa litro ng kerosene. Pero bitin ito sa ilan. Parang wala lang din mami kasi sobrang taas ng laki ng nakaraan. Kasi magkano lang na naiuwi namin. Yung mga nakaraan, pwede kang magpultang para maghapon hanggang gabi mo ng biyahe. Ang Manila Water naman may bawas singil din ngayong third quarter o mula Hulyo hanggang Setyembre. Yung mga kumukonsumo ng 20 cubic meters per month, meron itong kabawasan na 1 peso and 20 centavos kada buwan para do sa billing nila. Pero kung ikaw ay kumukonsumo naman ng 30 cubic meters, mahigit 2 piso, 2.45. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 low pressure area na ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Ang bagong nabuong LPA nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng Basco, Batanes. Mataas ang tsansa nito maging bagyo pero hindi inaasahang lalapit o magkakaroon ng epekto sa ating bansa. Pero maging handa pa rin sa direktang epekto naman ng LPA na nasa loob ng PAR. Huli itong nakita sa layong 350 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nito maging bagyo at kung sakaling matuloy ay tatawaging bagyong Bising. May tsansa na lumapit o tumama yan sa kalupaan sa mga susunod na araw pero patuloy na umantabay sakaling magkaroon ng pagbabago. Dahil sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng habagat sa bansa base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang bukas may tsansa ng ulanin ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Sa hapon, may ulan na sa halos buong Luzon. Posible ang heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon, maging handa po sa mataas na banta ng baha o landslide. Kalat-kalat naman ng malalakas na ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May tsansa pa rin ng ulan sa Metro Manila kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Naiproklama na bilang congressman ng 1st District ng Marikina si dating Mayor Marcy Teodoro. Pero nagkatensyon muna bago nito. Naantala kasi nung una ang proklamasyon kaya nagprotesta ang mga taga-suporta ni Teodoro sa COMELEC Marikina. Ayon kasi sa election officer ng Marikina, magko-convene pa sila at aabuti ng 3 araw bago maiproklama si Teodoro. Pero sa huli, sinunod na ng COMELEC Marikina ang desisyon ng COMELEC and Bank na pahintulutan ang proklamasyon ni Teodoro. Sa resolusyon nitong Hunyo, binawi ng COMELEC ang suspensyon sa proklamasyon ni Teodoro dahil bigo umanong patunayang nagkaroon ng material representation sa kanyang Certificate of Candidacy. Nauna nang humiling ng temporary restraining order laban sa proklamasyon ang nakalaban naman sa pagkakongresista na si dating Senador Coco Pimentel. Pero wala pang aksyon ang korte sa petisyon. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatunog ng batingaw o yung bell sa Philippine Stock Exchange ngayong unang araw ng pagpapatupad ng Capital Markets Efficiency Promotion Act. Sinimplihan ng batas ang proseso ng pagbubuwi sa investment sa stocks para mahikayat ang mas marami na mag-invest sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Stock Exchange, makatutulong ang batas para mas maging competitive ang ating stock market sa ibang bansa sa ASEAN. Tinatayang 25 bilyong piso ang may papasok na kita sa bansa mula 2025 hanggang 2030 dahil diyan. Nanumpa na bilang bagong Foreign Affairs Secretary si Maria Teresa Lazaro. Papalitan ni Lazaro si dating DFA Secretary Enrique Manalo na itinalaga bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations sa New York.
Dating Undersecretary sa DFA si Lazaro na ginawaran ng Order of Sikatuna Grand Cross ng Pangulo para sa kanyang mahalagang papel sa pagsulong sa interes ng Pilipinas sa mga kritikal na foreign policy. Itinalaga naman bilang bagong commissioner ng Bureau of Customs si Ariel Nepomuceno. Nagsilbi si Nepomuceno bilang direktor ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Undersecretary ng Office of Civil Defense. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. This is a symbol of my commitment and my love for you. Officially engaged na ang unang hit host at weatherman na si Andrew Pertera. A sweet yes ang natanggap niya sa kanyang bride-to-be, ang Grace Note band member na si Eunice. Congratulations! Fun run o fun date? Yan ang hirit ng netizens ng Maspatan, sina Barbie Fortes at Jamison Blake sa isang fun run together. Tanong ng ilan, ano kaya ang status ng dalawa? Shinare naman ni na Megan Young at Mikael Daez ang kanilang first date out as parents. Celebration daw ito ng couple matapos ang safe delivery at pag-aalaga sa kanilang newborn na si Baby Leon. Excited na rin daw silang isama si Leon sa kanilang trips. Maaaring maging patibong o trap ang hinihinging sertifikasyon sa Kamara ng Senate Impeachment Court. Ayon sa isa sa mga inaasahang magiging bahagi ng prosecution team na si Akbayan Representative Chel Jokno. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Akbayan Representative Chel Jokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate Impeachment Court na sertifikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Jokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Yun ang sa bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap nga yan. Kaginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Jokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. I haven't heard of dismissal and the Constitution does not speak of dismissal. Okay. Bawal ang motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, di ba? And reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng Bise. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. At possible yan na magkaroon ng botohan. Possible yan. Kasi i-invoke nila yan . So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero nanindigan si Gatchalian na dapat maipresenta muna ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang mosyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinayagan ng ma-discharge sa ospital si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves matapos maoperahan. Ayon sa kanyang abogado, ililipat agad sa BJMP si Teves kahit nakakaranas pa ng bahagyang pananakit sa tiyan. Gitang kampo, walang ibinigay na special treatment kay Teves na sumailalim sa appendectomy noong June 18. Dahil sa operasyon kung kaya naurong sa July 14, ang pagbasa ng sakdal para sa isa sa murder cases laban kay Teves, kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023.
Giniba na ang karamihan sa mga bahay na apektado ng pagkasira ng isang river wall sa Navotas. Nakatutok si Rafi Tima. Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose! Kasunod ng pagguho ng river wall, tuluyan ng giniba ang mga bahay na naapektuhan sa Barangay San Jose, Navotas. 2 bahay lang ang natira dahil dito sumandal ang bahagi ng gumuhong pader. Hindi muna namin pinatibag kasi once sa tinibag namin yan, may posibilidad na gumuho hanggang dulo. So nagkausap po kami nitong gagawa at nagkaisa nga kami na wag munang tibagin yan. Pag nasimentohan na lang po nila, saka namin titibagin. Habang di pa nabubuhusan ng semento, sandbag at plywood muna ang pansamantalang remedyo para di pumasok ang tubig. Ang lokal na pamahalaan, inspeksyonin daw ang iba pang bahagi ng river wall para makita kung may iba pang bahagi ang nanganganib na ring masira. Siguro sa tagal po ng panahon na laging dinadaanan ng mga malalaking barko, so talagang lumambot na. Sinabi ko nga po dito sa shipping line na to na may posibilidad na if ever dito o yung sa dulo, baka ganyan din mangyari. Si Dennis dito na raw ipinanganak, lumaki at nagkapamilya at naranasan na ring masira ang river wall malapit sa kanyang bahay noong nakaraang taon. Parang tinapalan lang yata. Hindi ko sure, parang ganun lang eh. Umabot ng kulang 1 taon uli eh. So parang lumaki lang talaga yung high tide ngayon sa laki. Hindi na kinaya. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos sa paglilinis sa mga residenteng naapektuhan dahil biglaan at minuto lang rumagasa na ang baha. Wala raw silang naisalbang gamit. Malaking tulong sana para hindi na maulit ang lubhang pagtaas ng tubig kung naayos na ang nasirang Navotas Navigational Gate na dapat makukumpleto ngayong araw. Pero ayon sa Malabon CDRRMO, hindi pa ito natatapos dahil nais nilang tiyakin na kumpleto at maayos ang pagkukumpuni rito. Salib ho na pilitin natin, madaliin natin, na baka ho masira ka agad muli, mas minarapat ho natin na gawin na po ng maayos. Meron silang 8 days na window ho para ayusin na ho yung dapat ayusin. Kasi ngayong panahon ito, hanggang July 8, mababa po yung high tide, kaya mas makakakilos po sila. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Aminadong overwhelmed pa rin ngayon sa love and support sina Dustin Yu at Bianca De Vera sa pagbabalik nila sa outside world. But the question remains para sa duo. Ano na kaya ang relationship status nila sa paglabas ng bahay ni Kuya? Makichika kay Aubrey Carampel. After almost 4 months na pamamalagi sa bahay ni Kuya, still adjusting to the outside world, ang newest PBB Celebrity Collab Edition evictees, ang Dusby duo ni na Dustin Yu at Bianca De Vera. Malaking tulong daw sa kanila ngayon ang overflowing love and support mula sa kanilang fans at pamilya na mainit din silang sinalubong paglabas ng PBB house. It's a little bit overwhelming, but so far, I'm really enjoying my stay here in the outside world. Medyo mahirap pero kaya dahil nga din sa love na natatanggap namin sa tao and sa families namin. Nangihinayang man na hindi umabot sa big night. No regrets at proud daw sa kanilang Big Four housemates, sina Dustin at Bianca. All throughout the season, talagang nilaban namin ni Bianca talaga. At naging totoo kami, naging matapang kami sa mga challenges. Kung ano man naging result, tanggap namin yun ni Bianca. We have no regrets at all because we know that we tried our best. We gave our best. So with that, kontento na rin naman. Okay na po kami. Marami rin daw silang natutunan na baon nila hanggang sa outside world. I really learned how to love all of my imperfections and despite sa mga pagkukulang ko sa journey ko, and pakiramdam ko rin po kasi hindi po doon nagtatapos yung growth namin. So I guess yun, isa po yun sa mga natutunan ko is that growth is non-stop. Natuto rin kaming huwag sumuko sa life, sa bahay ni Kuya. Dito ko natutunan talaga na mas patibayin pa yung faith ko kay Lord talaga. Marami ang sumubaybay sa kanilang journey sa bahay ni Kuya at nag-ship sa kanila na binansagang Dust Be a Love Team ng fans. Ano na nga ba ang relationship status ng dalawa? Kung ano kami sa loob, ganun pa rin kami dito. Kasi
kung ano man yung nasa loob ng bahay ni Kuya, totoo naman yun. So, kinontinue lang naman namin dito sa labas. Wish daw nila na makatrabaho rin ang isa't isa soon. I'd be happy, of course, kung magkaka-project kami together. Pero if not, supportahan ko pa rin si Bianca sa mga future endeavors niya. Ako po, yes. I think it would be a different experience naman to see him in a different environment and to share that common space with him wherein we both share the same passion kasi like cooking and now naman siguro pwede natin matry yung craft natin sa pag-aarte. Pero bago yan, ang Dust Bia may kilig ayuda muna sa kanilang chefies. Sinalubong din ng surprise homecoming party from his Sparkle family si Dustin. Nanguna sa pag-welcome sa kanya si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Hindi ko na-expect and na-overwhelm ako lalo. Super dami nagpadala ng pagkain, which is a blessing to me also. Kahit birthday ko, hindi naman ito nangyayari. So, first time ever na parang ako yung naghanda. Kasi nakita ng mga tao kung sino yung tunay na Dustin sa loob ng bahay ni Kuya. And lahat nga ng nakakausap natin na housemates na nakalabas na ay lahat sinasabi talaga nila na mahal nilang lahat si Dustin, parang kuya nila. Kaya I think nakita rin yun ng mga tao. Dustin, we're so proud of you and I know you'll be even more successful outside the house. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Nagkabiriya sa concert ni Beyonce sa Houston, Texas sa Amerika. Stop, boy! Habang nasa ere si Queen Bee, nagkaaberya at tumagilid ang sinakyan niyang props na kotse. Napakapit ang singer sa flagpole para bumalanse. Napuno ng kaba ang stadium habang dahan-dahan na ibinaba si Beyonce. Ayon sa management company ni Beyonce, technical mishap ang nangyari. Ligtas ang singer at wala ring ibang nasaktan. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules o ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Ang bilis ng panahon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.